Dahil wala na ngang pasok ang mga bata ngayon ay tirik na nga ang araw nang bumangon kami kaninang umaga. Long weekend nga ngayon at mahaba-haba nga ang bakasyon nating mga nanay sa paggising ng maaga. For today's ulam nga ay walang kamatayang tilapia na naman, char. Nakasanayan ko na talaga na hinuhugasan ng plastic na pinaglagyan ng isda o kaya mga karne para naman hindi mamaho sa basurahan. Tuwing Sabado kasi ang kolekta ng basura dito sa amin at matagal-tagal nga din yun. Eto nga at nagumpisa na ako magluto at naggisa na nga ako ng sibuyas at bawang dito. Naglagay na nga din ako ng luya para naman mabawasan ang lansa ng isda. Iaadobo ko nga itong tilapia at kung hindi nyo pa nga nasusubukan ng ganitong luto, naku subukan nyo na din dahil masarap nga. Ginisa ko nga lang din ng kaunti ang tilapia para naman hindi nga masyadong malansa at saka ko na nga tinimplahan. Naglagay na nga din ako ng isang basong tubig para naman may sabaw dahil masarap nga sa adobong tilapia ang may kaunting sabaw. Hinugasan ko na nga din ang mga hugasin dito sa lababo para nga hindi makalat dito at nagsaing na nga din ako bago ko pa makalimutang magsaing. Nasanay na talaga ako na sa tuwing magsasaing nga ay naglalagay ako ng suka para nga matagal-tagal mapanis ang kanin. Kapag kasi hindi ko nilalagyan ng suka ay naku maghapon nga lang ay panis ka agad ang kanin namin. At dahil multitasking nga tayo mga nanay, habang nagluluto ay pinaghiwa-hiwalay ko na nga itong mga labahin ko dahil maglalaba na nga ako ngayon. Wala naman akong schedule ng paglalaba kapag nakita ko na nga puno na ang laundry basket ay nilalabhan ko na nga. Tapos lalabhan ko na nga din itong mga throw pillowcase at saka itong sofa cover dahil medyo madumi na nga din. Ito nga lang talaga ang kinaganda kapag light color ay mabilis nga lang makita ang mga dumi. Hindi nga kagaya nitong sofa cover ko na kulay green na kung hindi pa mangangamoy ay hindi ko lalabhan, char. Meron pa nga ako mga parcel dito at habang naglalaba nga ako ay naisipan ko na nga itong buksan. Ito nga ang una kong binuksan ay ang pang-ahit ng asawa ko at talaga naman nagustuhan talaga to ng asawa ko at i-flex ko na nga lang sa inyo sa susunod na mga video. Huwag kayong mag-alala at isi-share ko nga din ang link sa inyo kung saan ko nga nabili ang mga ito. Next ko nga binuksan ay ito nga mosquito swatter. Alam nyo naman hindi talaga maiiwasan na magkaroon nga ng lamok sa bahay. Ang ganda nga nito dahil napo-fold na nga siya kaya naman napaka-space saver nga nito. At ang last naman ay ito talagang pinakaantay ko na talaga naman nagpakilig sa akin ng bongga. Paano ba naman pangarap ko talaga magkaroon ng ganitong gamit? Alam niyo naman mahilig talaga ako magluto at kailangan ko nga din ng ganito. At eto na nga ang meat grinder ng Hodek. Grabe nagustuhan ko talaga to at ginamit ko nga kaagad kanina. Bagay na bagay nga to sa'yo kung mahilig ka magluto o kaya kung nagbi-business ka. Hindi nga lang ito pang grind ng karne, pwede nga din to ng gulay at pwede nga rin tong pang grind ng yelo. Wala nga pala akong maibibigay na link sa sampayan na to dahil DIY lang yan ng asawa ko. Nagtingin nga ako ng makakain sa ref kaso wala nga palang laman ang ref namin kundi tubig lang at saka itong avocado. Kaya naisipan ko na nga lang gawin itong avocado shake kaso nga lang wala nga pala akong blender. Buti na lang talaga at dumating na nga itong aking meat grinder from Hodek at magagamit ko nga ito pang crush ng yelo. Paano ba naman hindi? Tingnan nyo naman yung blade nito, napakatalas at talaga namang nakakangilo. Stainless na nga din itong kanyang parang pinaka-container at 3 liters na nga itong pinili ko kaya for sure kasya dito ang 1 kilong karne. Hinugasan ko nga muna ito bago gamitin pagkatapos nilagyan ko na nga ng yelo. Sinubukan ko nga ang level 1 at saka level 2 at tingnan nyo naman ilang seconds lang ay nakapagpapino na ako nitong yelo. Pagkatapos ilalagay ko na nga sana ang avocado kaso nga lang hilaw pa. Buti na nga lang at meron pa akong Milo dito at Milo shake na nga lang ang gagawin ko. Sabi kasi ng pinagbilhan ng hipag ko ay kahit kulay green pa daw ay hinog na nga daw ang loob nun. Naglagay na nga ako ng Milo, konting asukal at saka naglagay na nga din ako ng evap. And tadan! Meron na kaming Milo shake. Akalain nyo yon meat grinder nga ito pero nagamit ko nga sa paggagawa ng Milo shake. Bagay na bagay to sa'yo kung mahilig ka magluto o kaya kung nagbi-business ka dahil multi-purpose na nga ito. O siya, i-click mo na lang ang yellow basket kung gusto mo mag-order o kaya ilalagay ko na lang ang link sa may comment section.